Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Attorney Testent, itinalaga bilang bagong FDA Director General. Itinalaga ng Malacanang bilang bagong Director General ng Food and Drugs Administration si Department of Health Undersecretary Attorney Paulo Testen. Sa kanyang ginawang pagpupulong sa mga empleyado ng FDA, tiniyak nito ang pagbabalik ng tiwala ng publiko sa kanilang opisina. Nais nitong pataasin ang standard ng serbisyo na may integridad sa FDA. Magsasagawa ito ng pag-aaral sa nasabing ahensya, kabilang ang pagsasagawa ng inspection, licensing at monitoring para matiyak na ang mga produkto ay ligtas. Bago ang pagkakatalaga niya sa FDA, ay namuno si Testen sa Health Regulation and Facility Development Cluster ng DOH. Papalitan ni Testen si Dr. Samuel Zecate, na dating presidential physician at itinalaga noong 2022. Samantala, nakasagasa sa 2 namatay sa NAIA, at nakasugat sa iba pa't nakapagpiyansa na. Pinayagan ng Pasay City Regional Trial Court na magpiyansa si Leo Gonzales, ang SUV driver na sangkot sa nakamamatay na aksidente sa NAIA Terminal 1, matapos magbayad ng 100,000 pesos na bail. Nahaharap siya sa kasong reckless imprudence na nagresulta sa double homicide, matinding pinsala sa katawan, at pagkasira ng ari-arian dahil sa insidente noong May 4. Sinabi ng Manila International Airport Authority at Philippine National Police Aviation Security Group na nakatanggap sila ng impormasyon ukol sa kautusan ng korte na nagpapalaya kay Gonzales. Matatanda ang sinabi ni Gonzales na siya ay nagpanik nang biglang lumitaw ang isang sasakyan sa harap niya, ngunit taliwas ito sa CCTV footage dahil walang ibang sasakyan bago ang aksidente. Pansamantalang sinuspinde ng Land Transportation Office ang kanyang lisensya sa loob ng 70 araw, habang nagpapatuloy ang investigasyon. Dahil sa insidente, muling napag-usapan ang mga hakbang sa kaligtasan sa kalsada, kaya inatasan ng Department of Transportation ang pagsusuri sa mga security bollards sa NAIA, upang maiwasan ang ganitong trahedya sa hinaharap. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.